Pitong paghiwas sa sakit sa kidney. Pitong mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng mga kidney. Ang sakit sa kidney tulad ng chronic kidney disease, CKD, ay tahimik lamang. Wala gaanong sintomas, ngunit nakamamatay kapag hindi nalunasan ng maaga. Ito ay maaaring humantong sa tuluyang paghina ng mga kidney at pangangailangan ng dialysis o kidney transplant. Dahil hindi lahat ay nakapagpapa-dialysis o nakakukuha ng kidney transplant, at dahil na rin sa kamahalan nito, hanggang 5-10% laban ng mga may CKD ang tuluyang nagagamot. Kaya't napakahalagang maiwasan ito sa simula pa lamang. Kung nito'y maagang matutuklasan at magagamot, maaaring maiwasan o mapabagal ang pagyubahan ng ganitong uri ng sakit sa kidney. Paano maiiwasan ang sakit sa kidney? Unang-una, huwag ipagwalang bahala ang sakit sa kidney. Narito ang ilang mga maaaring gawin upang maiwasan ang sakit sa kidney. 7 mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng mga kidney. 1. Gawing regular ang pag-ehersisyo. Ang regular na pag-ehersisyo ay nakatutulong ng malaki upang mapanatiling normal ang presyon, blood pressure, at asukal sa dugo, blood sugar, lalo na kung may alta presyon o diabetes. 2. Kumain ng tama at balansing pagkain. Magbawas sa pagkain ng mga mamantika at matatamis, pati na ng baboy at karne. Sa mga higit 40 taong gulang, matuto ring umiwas sa mga maaalat na pagkain. Ito'y makatutulong sa pagniwas sa alta presyon at bato sa kidney stones. 3. Iwasan ang pagtaba. Mangyayari lang ito sa pamamagitan ng wastong pagkain at regular na ehersisyo. Makakatulong itong maiwasan ang sakit sa puso, diabetes at sakit sa kidney. 4. Iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng maagang pagbabara ng mga ugat, atherosclerosis, na maaaring makaapekto sa sirkulasyon sa kidney. May mga pag-aaral din na nagsasaad na mas mabilis ang pagdala ng sakit sa kidney kapag naninigarilyo ang isang tao. 5. Huwag basta iinom ng mga gamot na nabibili ng walang reseta. Iwasan ang pag-inom ng mga gamot panrayumaho para sa pananakit na nabibili sa batika ng walang reseta, katulad ng ibuprofen o naproxen. Ang mga gamot na ito ay maaaring makasama sa kidney, lalo na kung panay o tuloy-tuloy ang pag-inom. 6. Uminom palagi ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig araw-araw, hanggang sa 3 nito sa maghapon, ay maaaring makakatulong sa pag-iwas sa sakit sa kidney, lalo na sa kidney stones. 7. Magpa-kidney check-up taon-taon. Dahil may mga sakit sa kidney katulad ng CKD na tahimik lamang at walang gaanong sintomas, napakahalaga na magkaroon ng taon-taong kidney check-up, lalo na kung may lahi ng sakit sa kidney, diabetes o alta presyon. Ito ay dapat isinasagawa, lalo na kung higit 40 taong gulang na. Kasama sa pagpapatingin sa manggagamot ang pagsasagawa ng urinalysis o eksaminaryo ng bihi at blood creatinine level. Mga dapat gawin kapag may sakit sa kidney. 1. Alamin ang dapat malaman tungkol sa sakit sa kidney at magpatingin agad sa manggagamot ng maaga alamin ang mga sintomas ng sakit sa kidney, katulad ng pamamanas ng bukha at katawan, kawalan ng ganang kumain, pagsusuka, panghihina, pamumutla o pagkakaroon ng protina o dugo sa ihip. Magpatingin agad sa manggagamot kung naghihinalang may sakit sa kidney. 2. Para sa mga may diabetes. Dahil ang diabetes ang pamunahin sanhi ng chronic kidney disease, CKD, sa buong mundo, dapat lang napadinata ng isang diabetic ang sarili para makaiwas sa pagkakaroon ng diabetic kidney disease. Dapat magpasuri ng blood pressure at ihi urinalysis bawat 3 buwan. Sa urinalysis makikita kung mayroong protina sa ihi na isa sa mga pamunahing budyat na naapektuhan na ng diabetes ang kidney. Maaari ding gawa ng test ang ihi para alamin ang hantas ng microalbuminuria, ang pagkakaroon ng kaunting dami ng protina sa ihi na hindi nakikita sa normal na urinalysis. Maliban sa mga eksaminaryo ng ihi, dapat ginagawan din ng mga pagsusuri sa dugo tulad ng creatinine taon-taon, kasama na rin ang estimated GFR o glomerular filtration rate na nagsasabi ng antas ng pagtatrabaho ng kidney. Ang pagkakaroon ng alta presyon, protina sa ihi, pagmamanas, mga biglang pagtaas ng blood sugar o madalas na pagbaba nito kapag naka-insulin, at panlalabo ng panimin ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng diabetic kidney disease.
Dapat magpatingin agad sa manggagamot kung nakararanas ng mga ganitong sintomas. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng diabetic kidney disease, dapat panatiling kontrolado ang diabetes at alta presyon. Ang pinakamabisang gamot para sa alta presyon ng isang diabetic ay ang mga ACE inhibitors o angiotensin receptor blockers, ARBs, dahil ito'y nakapagpapababa rin ng protina sa ihi. Dapat ding pababain ang cholesterol kung mataas sa pamamagitan ng pagkain ng gusto at pag-inom ng gamot. Sumangguni sa manggagamot tungkol sa mga bagay na ito. 3. Para sa mga may alta presyon, high blood pressure. Ang alta presyon ang pangalawang sanhi ng CKD sa buong mundo. Kadalasan, dahil walang gaanong nararamdaman kahit may alta presyon, hindi tuloy-tuloy na iniinom ang mga gamot o minsan ay itinitigil ng tuwiran ang pag-inom nito. Ito ay lubhang mapanganib sapagkat maaaring nauwi ito sa mga iba't ibang komplikasyon ng alta presyon, tulad ng stroke, atake sa puso o CKD. Upang makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa kidney, lahat ng may alta presyon ay dapat laging magpasuri ng DT, umiwas sa maaalat at matatabang pagkain, at maninimyagi ng pang-araw-araw na gamot. Ang DT ay dapat mapababa sa 130 Hz. Upang maiwasan at maagapan ang sakit sa kidney na dulot ng alta presyon, dapat ding magpasuri ng tihi at antas ng creatinine sa dugo taon-taon. 4. Para sa mga may CKD. Dahil ang CKD ay hindi na lubusang gumagaling, dapat maagapan ang pagtuklas at paggabot dito upang maiwasan ang mabilis na paglala nito at ang maagang pagdadialysis. Ang mahigpit na pagkontrol ng DP ay nakatitulong ng malaki upang maiwasan ang mabilis na paglala ng sakit sa kidney. Inirekomendang panatilihing normal ang DP, 130 Hz o mas mababa pa. Isang paraan para matupad dito ay ang madalas na pagpapakuha ng DT sa bahay, pagkakaroon ng DT diary. Makatutulong ito sa manggagamot ni pambalaman kung sapat ang gamit na iniinom ng pasyente. Sa pasyenteng may CKD, laging dapat malaman kung may mga bagay-bagay na maaaring magpalala ito, tulad ng sobrang pagbaba ng DT, hypotension, kakulaman ng tubig sa katawan, dehydration, bara sa daluyan ng igi, urinary tract obstruction, matinding infeksyon, sepsis, mga gamot na maaaring makaapekto sa kidney, nephrotoxic drugs, at iba pa. Dapat manunasan agad ang mga ito upang mapanatiling stable ang pagtatrabaho ng mga kidney. 5. Polycystic kidney disease. Ang autosomal dominant polycystic kidney disease o ADPKD ay isang uri ng sakit sa kidney na namamana at maaaring maging sanhi ng CKD at tunayang paghina ng mga kidney. Mga 6 hanggang 8% ng mga nagdadialysis ay dahil sa sakit na ito. Kapag ang isang tao ay may lahi ng ADPKD, dapat magawan siya ng mga pagsusuri tulad ng kidney ultrasound upang makita ang sakit na ito ng bata. Wala pang mabisang gamot para dito, subalit maaaring makatulong ng malaki ang wastong pagkukontrol ng alta presyon, pagdaganit sa UTI, at wastong pagkain. 6. Infeksyon sa ihi, UTI, sa mga bata. Kapag ang isang bata ay nagkaroon ng di may paliwanag na lagnat, madalas o masakit na padihing, kawalan ng gana sa pagkain, o di paglaki, pagtaba, dapat maghinala na may infeksyon sa ihi ang bata. Ito'y maaaring maging sanhi ng pagkapinsala ng mga kidney, alta presyon, at paghina ng mga kidney o CKD. Ang isang maaaring pagmula nito ay ang tinatawag na vesiculator reflux o ang abnormal na daloy ng hihi sa kidney mula sa panto. Ito ay maaaring maging sanhi ng paulit-ulit na infeksyon sa ihi. Ito ay sanhi ng 50% ng infeksyon sa ihi sa mga bata na kailangan ng masusing pagsubaybay. Dito, paulit-ulit na infeksyon sa ihi, UTI, sa mga may edad. Kapag ang UTI ay paulit-ulit o di na tinatalaban ng antibiotics, dapat alamin kung ano ang sanhi nito, tulad ng bato sa kidney o kung baado ang daloy ng kidney. Maaaring mapinsala ang mga kidney kapag ito'y napagayan at mauni sa tinayang pagkasira. 8. Ang pagdating ng prostate ng lalaki, benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang pagkakaroon ng BPH ng isang lalaki ay di dapat ipagwalang bahala. Maraming kalalakihan ang nag-aakalang nito'y normal na nangyayari kapag tumatanda, kaya hindi pinapagamot. Maaaring maging sanhi rin ito ng bunti-bunting paghina ng mga kidney. 9.
Huwag ipagwalang bahala ang alta presyon sa mga bata. Ang pagkakaroon ng alta presyon sa pagkabata ay hindi pangkaraniwan. Ang sakit sa kidney ay isa sa maaaring pagmulan nito, kaya dapat sinusayang mabuti kung may mga palatandaan ng sakit sa kidney. Kung hindi maaagapan, maaaring humantong dito sa tiniyang paghina ng mga kidney. 10. Ang maagang paggamot sa acute kidney injury, acute renal failure, aking ARF. Maraming iba't ibang uri ng sakit na nagdudulot ng aki tulad ng mga infeksyon, halimbawa, malaria o leptospirosis, pagsusuka at pagtatae, pagbaba ng presyon, hypotension, at mga gamot na maaaring makaapekto sa kidney tulad ng mga gamot para sa pananakit ng buto at kalamnan, NSAID. Dapat malaman ang posibleng sanhi ng bidyang paghina ng kidney upang hindi nauwi sa tiniyang pagkasira. 11. Maingat na pag-inom ng gamot. Iwasan ang pag-inom ng mga hindi iniresetang gamot para sa rayuma o pananakit ng katawan at kalamnan. Pati na rin ang mga herbal medicines at food supplements kahit ito pa man ay naririnig sa radyo o telebisyon. Ang mga ito ay maaaring makasira sa kidney lalo na sa matatanda. Mas mabuting mininom ng mga gamot na inireseta ng inyong manggagamot. 12. Magdinagkulgisa na lamang ang kidney, solitary functioning kidney. Kung mang isang tao ay isa na lamang ang kidney, dahil sa operasyon o ano pa mang sakit sa kidney, dapat itong ingatan. Ibalingin ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa mga maaalat at mamantikang pagkain, at sa sobrang karne. Ingatang huwag masaktan ang nagigisang kidney. Ang pinakamahalaga ay magpa-check up taon-taon nitang masubaybayan ang presyon ng dugo at eksaminasyon ng ihi at dugo para sa angkas ng creatinine. Maaaring kailanganing magpa-ultrasound din ng kidney.